video natin ngayon mga kamaestro ay pag-usapan pa rin natin itong tungkol sa loan moratorium. Ano po mga kamaestro, yung refund. Ito po yung balik ginhawa refund ng GSIS. Ayan, so ngayon nga po ay ito pa rin ang mainit na usapin ngayon, ano po, especially po sa atin sa mga teachers sa DepEd. Pero actually hindi lang naman to for DepEd, ano po mga kamaestro. So lahat po ng mga members ng GSIS ay pwede po mag-avail nitong balik ginhawa loan moratorium through refund as long as na-meet nyo po yung mga kailangan na requirements, ano po mga kamaestro, para kayo po ay mag-qualify dito sa balik ginhawa. Ayan, so sa episode na ito ay pag-usapan natin ulit ano po itong issue or tanong kung ikaw ay nag-renew ng loan, nag-reloan ka nitong February 2026, kung ikaw ba ay eligible or hindi eligible para dito sa balik ginhawa loan moratorium through refund. Ayan, so ito po kasi ang tingin ko ito na yung pinaka-mainit na tanong, ano po mga kamaestro, na dapat sana ay naisama ng GSIS doon sa kanilang frequently asked questions na ginawan din natin ng video kahapon, pero ito po ay wala, no? Hindi po nila ito naisama doon sa frequently asked questions po na naipost po nila sa kanilang official Facebook page. Yan. So alam naman po natin ano na siguro kung hindi man majority, so almost majority siguro ng mga applicants para dito sa balik ginhawa ay sa tingin ko nagre-loan po nitong nakaraang February 2026, sapagkat alam naman natin na nitong February po ay diyan lamang po na-update po yung ating payslip, yung salary adjustment, diyan po yan pumasok. So, syempre, karamihan sa mga kamaestro natin ay sinamantala na yon, lalo na kung kulang ang iyong net pay. So, at dahil sa adjustment ay kumaga sana pumasok na yung net pay mo, qualified ka na. So, yun po yung ginawa ng karamihan sa mga kamaestro po natin ay talagang nag-reload po nitong February 2026. So, kung ito po yung pagbabasihan natin, ito pong nag-circulate po ngayon sa social media na message from a GSIS agent, ayan, na hindi raw po qualify yung mga may reloan or nag-reloan ng February 2026 onwards. So kung ito man po ay legit at talagang totoo, dahil nga po ito galing mismo sa GSIS agent, so nakakalungkot po yun, po, kasi sabi ko kanina, kung hindi man majority, so almost half siguro ay nag-reloan talaga nitong nakaraang February 2026. So ibig sabihin nun ay hindi na po kayo magka-qualify po mga kamaestro kung ito man ay legit at talagang totoo yung reply po ng GSIS agent. So ito po yung reply niya, Sabi diyan, please be informed that the newly renewed loan are not eligible for balik ginhawa loan moratorium because the previous loan was considered as fully paid already. So yun, so ibig sabihin noon, kung kayo po ay nag-reloan ng February, yung December, January, and February po ay considered na daw po yun as fully paid. Ayan, so wala ka nang marirefund. Then, loan moratorium offering December 2025 to February 2026 loan refund. Ayan, then, sabi pa dito, if you applied or renewed your loan from February onwards, the refund will no longer be applicable. Ayan, so yun po yung medyo masakit-sakit doon, yung statement na gano'n, na if you applied or renewed your loan from February onwards, the refund will no longer be applicable. So malinaw po doon sa statement na yon na kung kayo po ay nagre-loan nitong nakaraang February ay talagang hindi na po kayo makakwalify dito sa balik ginhawa loan moratorium through refund na ito. Ayan, so yan po yung nakikita natin na medyo bad news po mga kamaestro patungkol nga dito, nakikita ko rin nararamdaman ko rin yung sentimiento ng mga karamihan sa kamaestro natin diyan, nababasa ko kasi sa sa mga comment section po sa iba't ibang post sa social media, hindi lamang po sa mga post natin kundi sa ibang mga post na rin ng mga kamaestro natin. Yung mga comment section doon talagang syempre naiinis po, kasi sabi ng iba doon ay parang sinadya raw ng GSIS na yung refund is hanggang 3 buwan lamang, sapagkat alam nila na nitong February nga ay karamihan talaga ay nagre-loan yung mga teachers po natin. So ibig sabihin, expected na raw po yun. Hindi po galing sa akin to, ito po galing po sa mga kamaestro natin. So expected na raw po yun na konti lang ang makakapag-avail, kasi nga karamihan ay madi-disqualify dahil yun nga,
almost majority nga is nagre-loan talaga nitong nakaraang February. So parang hindi raw nakatulong, ano po mga kamaestro, parang hindi raw nakatulong itong balik ginhawa na ito, no? Parang wala rin daw ginhawa sa mga kamaestro po natin. Ayan. So yun po yung yun po yung medyo nakakalungkot doon. Ayan, kung ito man po talaga ay legit at totoo na disqualified po yung mga nagre-loan po ng February 2026. Ayan. So abangan po natin, ano? Malay natin bukas ay magpalabas po ng official statement po ang GSIS patungkol diyan. Kasi so far talaga sa kanilang official Facebook page ay parati naman po natin kine-check ay wala pa po silang nagiging official na kasagutan po patungkol diyan. Pero yun nga, yung nag-circulate naman sa social media, yun po ay galing mismo sa isang GSIS agent. Ayan, so nakakasiguro naman po tayo na siguro yun po ay legit talaga. Ayan, pero anyway, isa pa sa issue kasi diyan na nababasa rin natin, ano po mga kamaestro, dapat daw pagka hindi na eligible ay wag nang tinatanggap dapat yung application sa GSIS Stats. Kasi nga pag nag-apply ka ng loan moratorium refund sa GSIS Stats, kahit mayroon kang reloan or kahit nag-reloan ka ng February ay tinatanggap pa rin naman, ano po mga kamaestro, submitted pa rin ang lumalabas. Kaya ang expected tuloy ng mga kamaestro po natin ay parang qualify, ano, kasi nga tinatanggap. So why not daw na kailangan doon pa lang ay i-decline na, ano po, para hindi na magkaroon ng false hope yung ating mga applicant ng balik ginhawa na mayroong reloan nitong nakaraang February. Ayan. So, yun po yung mga nakikita po natin ng mga comments po sa mga post patungkol dito. Ayan. Anyway, kung kayo naman, ano po yung reaction po ninyo? Kayo ba ay kabilang dito sa mga madi-disqualify if ever dahil kayo ay may reloan itong February? Ayan. So, pwede po kayo mag-comment po dyan sa ating comment section. Labas niyo po yung saloobin po ninyo dyan. Ayan. Para malaman din natin kung ilan ba yung or marami ba talaga na mga kamaestro natin ang mayroong reloan nitong February na pwedeng ma-disqualify or ma-disqualify dito sa balik ginhawa loan moratorium refund na itong mga kamaestro. Alright, so dito na tatapusin itong ating video ngayon mga kamaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button dyan para ikaw yung unang nakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad to yung mga updates pa rin about sa GSIS and other benefits sa mga teachers and government employees. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para manonotify ka. Always updated ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. Muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye!